ng panabong ni Lando at kung minsan ay hindi na namin natatapos ang sinimula naming wagul-wagul. Hanggang sa matutunan ko na din ang makipaglaro kay Maria Clara sa mga ganoong pagkakataon matapos lang ang aming nasimulan. Pero syempre iba pa rin ang tunay na buhay. At noong mga panahong wala pa si Noy sa amin, tinanggap ko na ang katotohanan ng ubo at utot na lamang ang naputok kay Lando. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Apple, 32 years old at may 2 anak sa aking live-in partner na si Lando. OJT ako ng aking makilala si Lando, na siyang aking naging boss bilang ako na kanyang sekretary sa negosyong may kinalaman sa aircon. At kung paano naman ako naging sekretary ni Lando, yun ay dahil na rin sa kanyang pamangkin na aking best friend na itago na lang natin sa pangalang Donna. Kahit na merong kalayuan sa aking pamilya at sa school kung saan ako nag-aaral, ay naging maganda naman ang naging trato sa akin ni Lando na noon ay aking boss. Pero sa kabila noon, ay ang dahan-dahang pagkakaroon ng pagitan sa pagiging mag-best friend namin ni Donna. At ang aking masasagap na balita ay masyado raw akong nagiging mapapel kay Lando. Bagay na para sa akin ay normal lamang na masasabi ng taong inggit. Para sa isang taong ang ginagawa naman ang magtrabaho ng maayos para tumbasan ang sa akin ay ipinasasahod ni Lando. Sa pagdaan ng araw at buwan ay tuluyan ng nasira ang pagiging mag-best friend namin ni Donna, na maging hanggang sa school namin ay hindi maganda ang balita na aking nasasagap at halos karamihan ay paninira sa aking pagiging babae, bunga ng pagiging mahirap ng aming pamilya. Aminado akong mahirap ang aming pamilya, na dahilan ng kung minsan ay aking pagiging praktikal na babae. Sabihin na lang nating mahirap nga ako, pero pagdating naman sa itsura, pinagpala ako. Natingin ko ay isa sa dahilan kung bakit kumalat ang chismis na di umano ginagamit ko raw ang aking itsura para makahingi ng pabor kay Lando. At kung bakit pinaalis ni Lando si Donna at ako ang naiwan bilang sekretary ni Lando. Hiwalay si Lando sa asawa at may 2 anak ng aking makilala. At nagsimula ang aking pagiging sekretary noong maging busy siya at mga ilangan ng sekretary dahil nagpagawa rin siya ng bahay. At doon sa ginagawang bahay na iyon, nagsimula ang lahat. Hindi yung tipo ni Lando ang hinahanap kong lalaki. Bukod sa may asawa at anak, maitim at di hamak na mas matanda kaysa sa akin. Tatay na nga kung iisipin ang layo ng kanyang edad sa akin. Pero ang pag-aasikaso na ipinakita niya sa akin bilang kanyang OJT na sekretary, sobra-sobrang allowance, patid kapag ako ay uuwi sa amin, ay naging dahilan upang maging magaan ang aking loob kay Lando. At tuluyang mahulog ang aking damdamin sa palagian naming magkasama. Na siya namang aking pakiramdam ay marami ang nagalit sa akin, lalo na sa partido ni Lando. Hanggang sa matapos ang aking OJT, tinanggap ko ang alok ni Lando na sa kanya ako magtrabaho bilang kanyang sekretary. Dahil marami na raw akong nalalaman at malaki ang aking may tutulong sa kanya na akin namang tinanggap. Tulad ng dati ay stay-in ako at may sariling kwarto sa ipinapagawang bahay ni Lando, na noon ay hindi pa tapos. Wala akong gastos at lahat provide ni Lando. At dahil kami ang madalas ay magkasama at magkatuwang sa kanyang negosyo, maging sa pagpapatayo ng bahay, hindi ko na malayang si Lando
ay hindi na iba sa akin. Panglima si Lando na dumating sa aking buhay. Pero si Lando ang unang nilalang at hinayaan kong makapasok sa sagradong lagusan patungo sa kakaibang dimensyon ng kaligayahan. Walang pag-aalinlangan kong isinurrender ang bataan. Magaan ang loob ko kay Lando at alam ko na maganda ang aking magiging kinabukasan sa kanya kahit hindi ko na-enjoy ang aking pagiging dalaga. Kahit sa kabila noon, ay alam kong marami ang magagalit sa akin. 21 years old ako noon. Hindi na ako bata at wasto na ang aking pag-iisip. Focus lang sa goal. At iyon ay ang makaahon sa hirap. Hanggang sa magbunga ang ginagawang pamamasyal ni Lando sa mahiwagang lagusan at wala siyang nagawa nang hindi ako pumayag na ipalaglag ang nasa sinapupunan ko. Naging hayag iyon hindi lang sa mga kamag-anak ni Lando, maging sa aming mga kliyente sa negosyo. Bagay na blessings pa nga at hindi naman nakaapekto, na siya pang naging daan upang lalong lumawak at makilala ang aming business. Dahil sa pagsilang ng aming panganay, ay may mga posisyon sa company ang kinuha naming ninong at ninang. Plastikan para sa side ni Lando. Mga paimportante lalo na kung merong okasyon. At kung hindi ako magpapapunta ng aking relative sa bahay, hindi kami magkakaroon ng bisita. Ang pagiging mapera ni Lando, di umano'y ang dahilan kung bakit ko siya pinatulan. Walang pinagkaiba sa pagpatol ng isang Pinay sa APAM, ang madalas kong marinig sa mga nakapaligid sa akin. Paano naman yung ganda meron ako at yung pagiging bata ko kumpara kay Lando? Hindi ko naman siya pinilit na gustuhin ako. Marami rin naman ang nasakripisyo sa akin. Pero totoo ang sabi-sabing kapag matagal mo nang kasama ang isang tao, kahit ano pa ang kanyang itsura at maging kulay, kahit malayo ang diferensya ng inyong tangkad, mapamataba man o slim o di kaya naman ibang lahi, kung ni minsan ay walang masamang ginawa sa iyo, maniwala ka sa akin. Gaganda at gagwapo rin yan sa iyong paningin. What's more pa kung may pera, di ba? Nagkaroon kami ng stay-in na empleyado nang matapos ang ipinapagawa naming bahay. 4 na palapag at kami naman ay lumipat sa 3 at 2nd floor ang ginawa naming opisina. At sa paglaki ng aming negosyo, sa pagdami rin ng mga taong inggit sa aming pagsasama. Hanggang sa mayroong isang nagpakilalang lalaki mula sa isang lugar. Nakatapos naman raw siya pero tambay at walang trabaho. At ayon sa kanya, anak raw siya ng yumaong kapatid na panganay ni Lando. Pamangkin siya ni Lando which is totoo naman at siya nga si Noy. Sa amin siya nanirahan at nagtrabaho bilang technician. At dahil bago siya sa amin at walang kilala, ni kanyang mga pinsan sa side ni Lando, ni ilan nga sa kanyang mga tiyo at tiya, hindi niya kilala. Kinuha ko ang kanyang loob para magkaroon ako ng kakampi, na hindi naman naging mahirap dahil sa amin siya nakatira. Mabait naman si Lando at maunawain na live-in partner. Bagay na isa pa sa aking nagustuhan sa kanya. At itinuring talaga niya akong kapareha at hindi ko ramdam na live-in partner lamang kami. Yun nga lang dahil kasal siya sa una, ay hindi kami pwedeng makasal kahit ilan pa ang maging anak namin at kahit bali-balik na rin ang katotohanan, ay isa pa rin akong ibinahay na kirida. Pero hindi ko inakalang ang pagpasok ni Noy sa buhay namin ni Lando ay magbibigay ng dahilan sa akin upang magising ang espiritu ng itim na mahika mula sa aking natutulog na kabataan bilang live-in partner ng lalaki na noon ay 55 years old na si Lando. Para sa kaalaman mo at ng iyong mga tagapakinig, alcoholic na tao si Lando at mataas din ang kanyang blood pressure at may pagkakataong bilantod siya pagising ng umaga dahil sa uric acid.
Maganda lang sa kanya kahit mapasobra ng inom ay hindi niya alam ang salitang maoy at natutulog ng kusa kapag alam niyang hindi na niya kaya. At dahil may edad na ng aking makilala si Lando, hindi ko naman sinasabing tsamba ang pagkakaroon namin ng baby sa mga panahong may gana pa si Lando. Pero sa bawat pagdaan ng panahon, ay kapansin-pansin ang dahan-dahang panghihina ng panabong ni Lando. At kung minsan ay hindi na namin natatapos ang nasimula naming wagul-wagul. Hanggang sa matutunan ko na din ang makipaglaro kay Maria Clara sa mga ganoong pagkakataon matapos lang ang aming nasimulan. Pero syempre, iba pa rin ang tunay na buhay. At noong mga panahong wala pa si Noy sa amin, tinanggap ko na ang katotohanang ubo at utot na lamang ang naputok kay Lando. Nang dumating sa amin si Noy at ituring naming isa sa mapagkakatiwalaan sa loob ng aming pamamahay at negosyo, hindi nagtagal ay naging madalas na rin ang kanyang pagpondo sa bahay. Ayon na rin sa kagustuhan ni Lando bilang katiwala at madalas ay aking kasama sa office kung saan ko ginagawa ang paperworks ng aming negosyo. Pero hindi ko inasahan na sa paghahangad ko ng kasangga mula sa katauhan ni Noy, ay mahuhuli niya ang aking kiliti at magigising niya ang itim na espiritong nananalaytay sa aking pagkatao. Maputi at may itsurang lalaki si Noy, at tulad ko meron ding tinapos. Kahit edad ako ng 5 taon sa kanya, at noong una ay may dahilan kung bakit kailangan ko siyang kaibiganin. Pero habang tumatagal na kasama ko si Noy, nagiging magaan ang bawat paglipas ng oras at panahon sa amin. Hanggang sa pati ang pakikipagbiruan kay Noy, pag wala sa harap ni Lando, ay hindi ko na mapigilan. At nasabi ko pang wag na wag siyang makikipagbiruan o magbibiro pagkaharap namin si Lando para hindi mag-iba ang ihip ng hangin. Kako, dapat pagmukha pa rin ako ay isang boss at si Noy ay aming empleyado. Madali namang kausap si Noy, kaya marahil ay lumalim ang pagiging magkasundo namin. At dahil malaki ang tiwala ni Lando, marami siyang hindi nakikita pag kami ni Noy ang magkasama. Lalo na noong si Noy na rin ang nagmamaneho pag kailangan ko ang maggrocery. Tuluyang nahaluan ng kabulastugan ang aming pag-uusap. Noong kahit magkaharap kami ay napag-uusapan namin kung sa edad ba ni Lando na kanyang tiyo ay kaya pang magbigay ng wastong ayuda kapag aking kailangan. Hanggang sa tila ba iisa na ang tumatakbo sa aming isipan. Umpisahan at tapusin namin iyon habang amin ang pagkakataon at walang ibang nakakakita. Nakaramdam ako ng ganap na pagkadalaga nang dumating si Noy sa amin. Bagay na hindi ko naramdaman sa aking live-in partner na si Lando. At kahit sa office kung saan dapat ay ginagawa ang paperworks ng aming negosyo, ay nagagawa namin ng paraan gamit ang aming pagkakaisa, teamwork, ika nga. Depende sa oras at panahon. At sa mga pagkakataong may kasiyahan at bumahan ng alak sa aming pamamahay. Lasing ang pusa, kaya malaya ang mga daga. Iba talaga kapag kabataan, parang klase ng motor na high cc na diturbo pa ang makina. Malakas sa arangkada, pang matagalan pa. Hindi basta-basta kakalas kahit sa mahabang biyahe. Pero merong kasabihan na matalino man ang matching na paglalamangan din. Buti na lang hindi kami matching. Matapos ang ilang buwan na pagtamasa sa kukulangan ni Lando na aking natagpuan kay Noy, dahan-dahang nag-iiba ang ihip ng hangin nang makahalata si Lando sa aking mga ikinikilos. At dahil na rin sa hindi lang naman kami ang tao sa bahay, dahil meron kaming stay-in workers na sa basement lamang namamalagi. Syempre ang ilan doon matagal nang kilala si Lando
at na kay Lando ang katapatan. Pinili ko ang lugar kung saan palagi ako ang winner. Malaki na rin ang hirap ko sa negosyong sinimulan ni Lando at hindi ako papayag na mawala na lang ako ng ganon-ganon sa eksena. Hanggang sa maging dalawa ang anak namin. Walang duda na kay Lando yon. Dahil buwan na rin ang lumipas nang itigil ko ang aking pakikipaglaro kay Noy nang magparamdam ang ikalawa namin ni Lando. Ngayon 57 years old na si Lando. Dalawa na ang anak namin at ako naman ay 32 years old na. Sa amin pa rin si Noy naghahanap buhay. Nakakaunawa naman siya sa kung ano ang aking sitwasyon bilang live-in partner ni Lando. Ang totoo niyan, siya rin ang nagbigay sa akin ng idea na mag-ipon para sa sarili. Dahil hindi ko alam kung hanggang kailan ko hawak ang trono bilang kanang kamay ni Lando. Dahil hindi nga kami kasala. Maigi na raw yung meron akong mabubunot sakaling magkagipitan. Dahil walang nakakaalam ng mangyayari sa bawat darating na kinabukasan. At kung bakit nasa amin pa si Noy, bukod sa walang ibang mapupuntahan dahil wala na siyang ina at may sariling pamilya na ang kanyang ama, ay malaki na rin kasi ang nalalaman niya sa negosyo ni Lando. Kakulangan na rin kung sakaling siya ay aalis sa poder ni Lando. At napagkakatiwalaan na rin. Si Noy din ang madalas kasama ni Lando kapag mayroong bidding o kaya naman ay sinisimulang project. Dalawa silang pamangkin ni Lando na pinakang site supervisor. Ang pinagkaiba lang, mas malaki ang nakukuhang pabor ni Noy at sa amin siya nakatira. At natatawa na lang ako pag sinasabi niyang darating din ang tamang panahon para sa amin.